So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, akala ko nung una, itong si Joel Villanueva, sila is, hindi nga, seriously. Seriously yan, hindi sa pang-aasar, hindi sa pangbubuyo, no? Pero akala ko talaga nung una, itong si Joel Villanueva sila is. So, ngayon may lumalabas ngayong issue kay Joel Villanueva ngayon, na bukod sa flood control, meron na po siyang kabit. Oo. At ang point pa dito mga kababayan, may ebidensya talaga na meron. Okay? So, at ang malupit pa pala dito, di pa pala tapos, at ang malupit pa dito, nung ni-lifestyle check nga po itong sinasabing kabit, kung totoo man nga, no, yung mga gamit nga po, puro luxury, puro mamahalin. So, mga hundred of thousands, di ba, yung presyo ng bags. No, Dior, tsaka Chanel, oo. Tapos, di ba? So, yun nga, sabi ko nga kanina, kung merong Nepo babies, tapos meron ding Nepo wife, ito siguro, Nepo kabit. Oo. Actually, si Joel Villanueva, ngayon ko lang din na-research, may asawa pala to. Gladys, ano pangalan ng asawa niya? May dalawang anak. Hanapin ko Joel Villanueva. Pangalan ng asawa niya, wait lang Gladys pangalan nakita ko Gladys Cruz. Oo. Gladys Cruz yung asawa niya. Gladys, may kabit. Okay. So, unang kumalat to kaninang madaling araw ata to, no, sa Billionaire News Channel. So ito, panoorin natin to saglit lang. Po tayo sa paratang na walang pruweba na hanggang ngayon hinahanap pa ang ebidensya laban sa atin. Wait. Yan. Ito pala. Okay, game. Ulit, game. Tama na. Sawa na po tayo sa paratang na walang pruweba na hanggang ngayon hinahanap pa ang ebidensya laban sa atin. So sabi niya nga dito, sawa na raw tayo sa mga paratang na walang ebidensya. Oo. Sa mga paratang na walang... Mamaya may ebidensya tayo mamaya. Sige. Labanan na lang po natin ito sa tamang forum. Sa kabila ng mga pagtanggi ni Senador Joel Villanueva sa mga paratang sa kanya at sa bantang dadalhin niya sa korte ang usapin, hindi pa rin siya tinantanan ng mga netizen o ng mga taong ayon sa senador ay gusto lang sirain ang kanyang karera sa politika. Ngayon, sa personal na buhay naman ni Tess naman nakatutok ang spotlight ng social network na Reddit. Sa Reddit account na Bulacan Anomaly, nakapost ang larawan ng babaeng kinilalang si Angelica Corporal. Yun, ito pala. Angelica Corporal. Oo, sa Angelica Corporal pala. Oo. Ang nakakuha ng atensyon ay ang refleksyon niya sa salamin na nasa kanyang likuran, na kung iso-zoom, makikita ang isang lalaking nagsiselfone, katabi niya sa di kalayuan ng upuan. Ayon sa caption sa post, sa gitna ng gulo sa gobyerno at bahang dinaranas, may isang kababayan sa Bukawi na nakaangat na sa buhay, salamat sa ating butihing Senador Joel Villanueva. Isang open secret na umano sa nasabing bayan ang relasyon ni Villanueva at Corporal. Oh, okay. So, sa mga open secret na pala ito sa mga taga Bulacan. So open secret na pala sa inyo to, no? So ngayon okay na so. Lakambini ng Bulacan. At least you get the point, no? Ngayon tinignan nga po natin, no, ni-research nga po natin yung babae po na 'yan. Tingnan natin to, no. Ito yan Alive. Diba? So ito siya. Yan ang hirap kasi kay Joel no? Gagawa na kalokohan, laging nag-iiwan ng ebidensya. Wow, ang sweet naman. Ayos talaga kung makatingin no. Kung makatingin mamaya ka sa akin. Mamaya ka sa akin. Kung makatingin na lang ganito, no? Hindi, alam niyo kung nung nakakainis dito mga kababayan, no? Kung nung nakakainis dito. Kung totoong kabit niya nga ito, no? Kasi open secret naman daw ito, sabi ng bilyonaryo, Tandaan niyo, mainstream media na yung bilyonaryo, Di ba? Kung open secret na nga ito, mga ka-Streetwise, ibig sabihin nun, parte ng mga sinasabi, no, na ninakaw daw ni Joel Villanueva sa flood control project na pupunta sa kabit. Tama, di ba? Ganun. Kasi parang ganun po, pagdudugtungin po natin yung mga binabatong aligasyon kay Joel Villanueva. So ngayon, lumalabas pa lang ngayon kung totoo lahat ng aligasyon laban sa kanya, yung mga ninakaw po ni Joel Villanueva, yung parte nun na pupunta sa kabit.
Puta. Nepo kabet. Yun ang tawag dyan. So, actually, dami niyan eh. Ito, sa Tantong Cos Catering. So, kailan to? Last year. So, ito, magkatabi na naman sila dito. Di ba yun sila, puti na kilikili, no? Hello po, mga trigger woman. Hello po, no? Yan, no? Talagang, no? So, ito yung kanina, yung picture na pinakita ng bilyonaryo kanina. Yan. Yan siya, di ba? So, ngayon, ang sinasabi dito, may reflection daw dito. So, tingnan niyo kung kamukha nga ni Joel. Kamukha si Joel nga. Yan, no? Kamukha si Joel. Ay, Joel! Ano ba yan? Pa-burst ka pa eh, no? Pa-burst ka pa nalalaman dyan. What is your favorite position? Ayan pa, talagang nag-iwan talaga ng ng bakas eh, no? So, ano to? Tawag nito? So pretty yummy. Grabe naman to. So, ano to? Tawag nito? AI. Oo. Photoshop. Paratang na walang ebidensya na naman ito. Malamang yun na naman sasabihin ni Joel. Tandaan nyo, mamaya, may hearing mamaya. Excuse me. Mamaya, di ba? May hearing mamaya si di ba? Si Blue Ribbon Committee ni pangalan nito? Ni Ping Lacson. Sana matanong to sana. Nagbura na daw ng FB. Talaga? Nagbura na daw ng FB. Baka wala nang FB yung babae. Ito pa, makatabi na naman sila dito, Pero ito, post ito ng public post po ito. Tantang Cos Catering ito, no? Malamang may isang birthday o isang event tapos sila yung nag-catering. Kasi di ba ginagawa ng yan, di ba? Ginagawa yan ng ibang mga catering company, no? Na nagpi-picture tapos pinupost sa page nila. So ayan, so nakita dito, makatabi na naman sila. Baka pera na naman ng taong bayan yung pinamparty dito, ha? So, ito pa. Makatabi na naman sila dito. Siya rin dyan, di ba? Nica Bernardo. Pagbati, Senator Joel Villanueva at sa mga taong naging kabilang pagdiriwang ng ika-104th anniversary ng Bustos pagdiriwang ng Minasa Festival. So, siya rin to, di ba? Tama ba? Siya rin yan, eh. So ngayon, dito na tayo sa gamit. Alam mo, Maria Teresa Bukula, no? Nagiging gwapa po talaga pag marami kang pera. Di ba? Pag marami ka talagang pera. Mga bata, hindi po ako naniniwala na si Joel Villanueva ay totoong magnanakaw. Tangina ka, kung magsalita ka, para kang... Napanood nyo ba magsalita si Joel Villanueva? Di ba, nung nag-explain siya ng kanyang palusot? Parang parang bata yung kausap niya. Di ba? Lahat po ng mga paratang kay Joel Villanueva, hindi po yan totoo. Tara sa gamit, Lakayin natin para maganda. Lakayin natin kung magkano itong magagamit na to. So, siya yan, si Angelica Corporal. Alam niyo na sobrang inis ko, tawanan na lang po natin buwakan ng inang mga to, no? Kaysa magalit pa tayo, tawanan na lang po natin. Asarin na lang po natin. Yung bag na yan na ginagamit niya, 264,000 petot. Di ba? Yun, Dior. Di ba? Lang yan, no? Tapos to pa, mayroon pa siya dito. Post niya yan, eh. Galing sa Instagram niya yan, no? Ayan, no? Angelica Corporal. Kita niyo ba? Tama, Angelica Corporal. Post niya yan, Grabe, no? Bag pa lang. Pwede ko rin pampatayo ng bahay ito, no? 265,000.
Oh. Anong brand nito? Chanel? Chanel ba to? Dior din pala, Dior. Oh. Dior pala, paborito niya. Dior. Kala ko Chanel. O, siya rin to, yo. Angelica Corporal. O, ito magkano naman to? O. 372,000 pesos. Wala lang to sa mga sa flood control. Wala lang to. Diba? O, ito, dream car ko to. Fortuner. Dream car ko to eh. Eventually, this year, mabibili ko yan. Manalig ka lang. Kung hindi Fortuner, Innova siguro. Oh, this year, bago matapos ang taon. Oh, so meron siya 1.9 million. Oh, 2 million. Oh, 200 pesos na lang eh. Oh. May sasakyan din siya. Oh. Ano to? Toyota Fortuner. Oh. Oh, yung mga to, Louis Vuitton. Ito mahal. Ito kalating milyon. Putang inan to. Oh, Angelica Corporal, no? Tiba-tiba si Joel dito, no? Kinis eh. Ay, naku, madidimanda tayo ni Joel nito. Demanda mo na, no? Demanda mo na ako. Butangin na mo kayo. Wala ganito ka. Ang kapal ng mukha eh, no? Kapag nasusukol, si Joel Villanueva biglang maghahamon ng demanda. In the first place, mga kababayan, senador ka, public official ka, parte ng trabaho mo yung makriticize ka. Di ba? Parte ng trabaho mo yung makriticize ka. So, bawal kang criticize pag may mga ganyang klaseng mga picture. Bawal. Oh. Grabe naman to si Kuya Roger, no? Oh. Oh, tapos, meron pa yan eh. Oh, ito yung Chanel, sinasabi ko. Oh. Sige, flex pa more. Alam nyo, no? Sobrang kapal ng mukha po talaga ng mga nepo-nepo na to, no? Hindi na po nila alam na bakit di nila na-realize na ipapiflex nga po nila na mga ganyan, may chance nga pong mahuli sila eventually. Oh, parang ganito, di ba? Actually, sa bag pa lang, million na yung pinag-uusapan natin dito. Diba? O, 400,000. O, Joel. O, 400,000 pesos yung bag. O, yung Rolex niya, o. 390,000 yung Rolex. O, diba? So, ito pa pala. Di pa pala tapos. Ang dami pala, putang. O, ito pa. O, ito, ano lang, yung Chiquito bag, 61,000. Yung belt, puta, 53,000 yung belt. Tama ba? Suot niya ba? O, suot niya nga. O. Grabe, o. Siya rin yan, o. Angelica Corporal. Diba? So, ito pa isa. 48,000 na rilo. So, ang point natin dito, no, wala namang problema kung meron siyang ganyang klaseng mga gamit. Walang problema yon. Kung binili ng babae at galing po yan sa malinis na pera. Ang tanong, sino ba to si Angelica Corporal? Sikat ba siya na artista? Ganoon ba siya kasikat na model? Para makabili po ng mga ganyang klaseng mga gamit. Di ba? Parang parang si Hart. Di ba? Ano ba yung work niya nga, di ba? Ano siya eh? Model. Model daw. Nanalo ata ng Miss Lakambini sa Bulacan. Nanalo ng Miss Lakambini sa Bulacan ka naging model. Parang ganun ata, di ba? Nepo mistress. O yun, galing ah. Nepo mistress, oo. Nepo mistress. Oo. So, ngayon, sapat ba yung ganung kinikita? No? Sa isang pamodel-model ng influencer din daw, di ba? Influencer din. Di sapat ba talaga yung kinikita? Para makabili ng ganung klaseng mga gamit? Oo. Parang si Hart nga sinasabi ko nga, di ba? Parang si Hart. O si Hart. Di ba? Ang daming gamit. Pero wala siya sa top 10 na nagbabayad ng tax. Di ba? Kasi kung patatabihin mo nga mga kababayan,
For example, si Jeneline Mercado o si Hart Evangelista, pag tinanong mo, sa tingin mo, sino ang mas mayaman? Si Hart o si Jeneline Mercado? Siyempre, sasabihin natin si Hart. Kasi si Hart yung mahilig mag-flex. Pero ang totoo mga kababayan, no, mas malaki pa yung binabayad na tax ni Jeneline Mercado kumpara kay Hart. So, hindi nagmamatch. Siguro din po yun. Di ba? So, si Hanelet ba Nepokabit din ba si Hanelet? Ewan ko. So, yun mga kababayan, no? So, kayo po. Actually, no, kung totoo kasi ito, ano pa to? Pwede pang kasuhan si Joel nito. Another kaso ito. Ano ba? Adultery ba? Tama ba? Adultery? Concubinage? Pwede, no? Di ba? Pwede. No? So, yun. So, yun mga babae, so kayo po ba, naniniwala po ba kayo na bakla si Joel Villanueva? Hindi, joke. So, kayo ba naniniwala ba kayo na ito po ba ay distress o kabit nga po ni Joel Villanueva, itong si Angelica Corporal? And by the way, no, sa tingin nyo ba, sa tingin nyo ba sa ginawa nyo ba dito, mapapanagot ba ng bata si Joel Villanueva? Kasi medyo mahabang usapin pa to. Diba? So tandaan nyo tatlong taon na lang po si PBBM. At minsan po pa nakakaroon po ng kaso, nagpas po ng 3 taon bago po matapos ang kaso. At minsan nga po, pag nagpapalit na presidente, bumabaliktad din po yung kaso. Tingnan nyo nangyari kay Jinggoy at saka kay Bong Revilla. Papuntang guilty na yun nung panahon ni Pinoy. Pagpasok ng panahon ni Digong, biglang bumarigtad. Not guilty na bigla. Not sufficient evidence na bigla. Yun, di ba? So, yun po, no? Ano po yung sa comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, yan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Yung makalabisan, share na rin po ng video po na to, no? So, ano sabi dito? Bigamy. Bigamy kapag pag pinakasalan. Kapag pinakasalan, bigamy. Ayun na pakakalong ko. So, sa comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. And then, next topic tayo, no? Pag-usapan ngayon natin itong riot na nangyari noong September 21.